Ito, ang pangunahing layunin ng mga sugo ng Diyos at ng mga totoong kaanib ng iglesyang nasa Biblia, ang mga kapatid sa MCGI, ay ang makisama at maging bahagi ng iglesyang itinuro sa Biblia. Kaya nga may letter M na members sa MCGI, Members Church of God International. Hindi nagkiklaim ang mga kaanib na sila ang orihinal na iglesia na nasa Biblia. Nakianib lang, nagpapaampon, idinugtong sa tunay na iglesia na nasa kasulatan. So paano makakatsiguro na hindi kami bulaan kaanib? Then papakita namin na may madadatnan na mabuting gawa sa lipunan, katulad ng bahay ampunan na maakay sa mga babaeng bao at libre school at etc. Mas okay na ang pananampalataya may ginagawang mabuting sa lipunan kaysa katulad nyo na wala po at laway lang pwede namang sabihin ng bawat isa na may pananampalataya tayo. Kung kayo mga Exeters ay may pananampalataya, okay lang sinabi nyo na meron kayo. Pero kami, hindi rin kami magpapahuli. Meron din kaming panampalataya. Kaya pareho tayong may pananampalataya, pero hindi doon nagtatapos. Narito ang buod ng Santiago, sumasampalataya ka na isa ang Diyos, mabuti ang ginagawa mo, ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. Ngunit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya, at ako'y may mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay magpapakita sa iyo ng aking pananampalataya. 1. Santiago di gayon din naman ang pananampalataya na hindi kumikilos ay patay sa kanyang sarili. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Point of view. Ang punto ko, isa ang goal ng lahat ng nakiyanib ang kaayusan sa pagsamba, pagpupuri, at pagpapasalamat na may mabuting gawa sa lipunan. Kung ang mga Exeters ay walang ganitong bunga, paano nila mapapatunayang sila ang tama at mabuti kung hindi naman hayag sa kanila ang mga gawain ito? Lalo na ang programang Thanksgiving na dapat sama-sama, hindi na nila ginagawa. Kung tama sila, dapat ginagawa pa rin nila ang pinakamahalagang utos, na huwag magtatanim ng pagkakabahabahagi. Pero kahit exiters na sila, malala pa rin ang division. May nag-key-claim na atheist na sila, may nag-key-claim na agnostic na sila, at marami ang floating. Kung tama sila, bakit ganito ang kalagayan nila? Ano ito karunungan walang hayag at laway lang? May symptoms kayo ng phantom thinking at phantom guilt. Research nyo lang. If the goal is shared cognitive bias, then when one develops phantom thinking or phantom guilt, it means that person has drifted away from that goal. Ang pangunahing tunguhin ng mga sugo ng Diyos at totoong kaanib ng iglesiyang nasa Biblia, ang mga kapatid sa MCI, ay maging kabahagi ng iglesyang itinuro sa kasulatan. Kaya may members sa Members Church of God International, hindi kami nagki-claim na kami ang original. Nakianib kami, nagpapaampon, idinugtong sa tunay na iglesia na nasa Biblia. Kaya paano masisiguro na hindi kami bulaang kaanib? Simple. May madadatnan na bunga, hindi laway theology, hindi keyboard convictions. May bahay ampunan, may paaralang libre, may paglingap, may charity works, mga gawaing hayag sa lipunan. Mas sustainable ang pananampalatayang may gawa kaysa faith na puro banat at walang metrics. Kung sinabi niyo may pananampalataya kayo, good for you. Pero hindi kami papahuli, may pananampalataya rin kami. Pero ayon sa Biblia, hindi nagtatapos sa claim ang pananampalataya. Nasa gawa ang audit. Narito ang buo, Santiago 2:19, sumasampalataya ka na isa ang Diyos. Mabuti ang ginagawa mo, ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Santiago nit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay may mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay magpapakita sa iyo ng aking pananampalataya. Santiago 2:7, gayon din naman ang pananampalataya na hindi kumikilos ay patay sa kanyang sarili. Santiago 2:26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Point of view. Isa ang objective ng mga tunay na nakianib. Kaayusan sa pagsamba, pagpuri, pagpapasalamat, at mabuting gawa. Kung ang mga Exeters ay walang ganitong bunga, paano nila ipapakita na sila ang tama? Walang gawa, walang kaayusan, walang pagkakaisa pero loud sila. Corporate term diyan, zero KPI alignment. Lalo na Thanksgiving, isang core command na dapat sama-sama, hindi na nila ginagawa. Hmm, Kung sila ang tama, bakit hindi nila kayang panindigan ang pinaka-basic na utos? Iwasan ang pagkakabahabahagi. Pero ngayon, tingnan mo ang ecosystem nila. May atheist na Exeter,
May agnostic na Exeter, may floating Exeter, may confused Exeter, may nag-claim na spiritual. Pero walang worship, may Christian pa rin daw pero walang fellowship. Kung tama sila, bakit ganyan ang aftermath? Anong klaseng karunungan ang walang bunga at puro laway lang? Symptoms ng phantom thinking at phantom guilt ang ganyan. Nabubuo ang narrative sa limbic system, hindi sa facts. Final punchline. If the goal is shared cognitive bias, then when one develops phantom thinking or phantom guilt, it means the person has drifted away from that goal. Kung kailangan mo thumbnail